Magandang araw po, magandang hapon po, Pastor, sa ating mga kapatiran na nanonood sa iba't ibang dako. Ako po si Sandy Sarate, naglilingkod sa gawain sa MBB Novaliches. Ako po'y nakakilala sa Panginoon noong May 2000 at the same time na-baptisman din po. Kung natin nga nating mga Biblia, saan po natin sa 1 Peter chapter 1, verse 6 to 9. Tumayo po tayong lahat. Bibasahin po natin. 1 Peter chapter 1, verse 6. Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, it need be, ye are in heaviness through manifold temptations, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ, whom having not seen ye love, in whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa araw na ito niyo pong pinagkaloob sa amin pong pagbabasa ng pong salita. Hiniling po na kayo nga po ang mauna sa kapahayagan po ng pong salita. At ito nga po may play nga rin po namin sa aming pong mabuti. Nadlayan po ang mga bagay na ito sa pangalan naming Panginoong Jesus. Amen. Maaari na po kayo magsipo. Ang title po na ating mensahe sa araw na ito ay Trusting Through Trials. Nakita po natin dito sa 1 Peter. Ito pong epistle na to ay sinulat ni Peter sa mga mananampalataya na during that time ay sila'y spread throughout Asia Minor. Ito ngayon ay modern day Turkey. They have been scattered because of the persecution coming from Rome. Sila'y napadpad dun sa Turkey dahil dun sa persecution. These believers were being persecuted for following Christ. They were being persecuted for being different dahil kakaiba sila dun sa ibang tao. So, sinulat ni Peter to para i-encourage sila. Yun yung makikita natin dito. What should we do when trials enter our lives? Ano yung gagawin natin kapag dumating sa atin yung pagsubok? Sabi ni Peter dito sa 1 Peter chapter 1 verse 6, sinulat niya sa last part, ye are in heaviness through manifold temptations. Yung mga mananampalataya nung time na yun, sila'y dumadaan sa Tagalog, sila'y na namimighati sa iba't ibang pagsubok. Why would God allow trials or suffering or distress or grief? Bakit inaalaw ng Panginoon ang pagsubok, paghihirap, pagkabalisa o kalungkutan sa ating buhay? Dito sa mga talatang ito, in these verses, we see three principles related to trials and a threefold purpose for trials. Tunghayan muna natin yung una, principles related to trials. Number 1, so letter A, trials are inevitable o hindi maiiwasan. Sabi dyan sa verse 6, sa bandang gitna, ay kita natin yung word na if need be. Or ibig sabihin, if necessary. Ang trials ay hindi natin maiwasan dahil ito ay necessary o kinakailangan din sa ating buhay bilang mananampalataya. Una, makikita natin sa Luke chapter 22, verse 28. Sabi dito, ye are they which have continued with me in my temptations. Ang Panginoon, He experienced trials. Ganun din sa John chapter 16 verse 33. These things have I spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation,
But be of good cheer, I have overcome the world. Jesus experienced trials, believers also experience trials. What does Peter mean? Dito sa part na to na if need be. It means that God is in control of our trials and that they do not happen by accident. As a father, He only allows us to go through things that are necessary for us. He doesn't waste anything. Understanding this reality is one of the major reasons we can rejoice in the midst of trials. Na bagamat nandun yung pagsubok, pari pa rin tayong magkaroon ng kagalakan. Trials, what do they try? Bakit ba may trials? Lalo na sa atin bilang mananampalataya. They try us whether we can trust God when matters seem to be going wrong. Sa ating buhay, kapag lahat ay parang smooth sailing, minsan dumidepende tayo sa ating sarili. Pero kapag nag-iba na yung ihip ng hangin, so dumating na yung mga pagsubok, malalaman, dumadating yun para malaman natin kung tayo pa ay magtitiwala pa rin sa Panginoon o sa ating sarili. We can be assured that to get us where God wants us to be, there had to be trials because it is necessary. So, kinakailangan talaga yung trials sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Trials are on purpose to achieve in the believer endurance, perseverance, growth, and maturity. Dumarating mga pagsubok para tayo maging matibay, maging matatag, tayo magpatuloy, tayo lumago, at mag-mature sa ating pananampalataya. Why would some trials be necessary? So bakit ba mayroong mga trials? Some trials are necessary to turn us away from sin. Trials are necessary to turn us away from sin and toward obedience. Dumarating mga pagsubok para tayo ay lumayo sa kasalanan at lalo tayong sumunod sa Panginoon. Like every good parent, sometimes God will bring discipline in the life of a believer to give them motivation to obey. Yan yung unang dahilan kung bakit kinakailangan yung trials. Some trials are necessary to turn us away from sin. Pangalawa, trials sometimes are necessary to protect us from sin. Many trials we go through could possibly be a form of God's grace to keep us from sin, para tayo ilayo sa kasalanan o protektahan laban sa kasalanan. Also, trials are ultimately needed in order for us to grow in character, para tayo lumago sa ating karakter bilang mananampalataya. For those who are trained by going through hardship, sa mga dumadaan sa matinding kahirapan, it produces a harvest of righteousness, peace, patience, endurance, love, and joy are the fruits of trials. Ang mga bagay na yan ay bunga rin ng trials sa ating buhay. There's a harvest for those who have been trained by pain. Look at the life of any truly godly man or woman, and you will see that godliness has always been marked by trials. Tingnan natin yung mga godly man or woman, makikita natin na yung kanilang pagiging makadiyos, yun ay isa rin sa dahilan ay dahil sa kanilang pinagdaanan ng mga pagsubok. Also, trials may be necessary in order to further equip us for ministry. Yun yung unang principles related to trials. Trials are inevitable or necessary. Kailangan. Pangalawa, trials are variable. Sabi dyan sa verse 6, sa last part. Verse 6, ye are in heaviness through manifold
temptations. Yung manifold dyan sa Greek, ito'y oikilos, ibig sabihin diverse kinds or iba't ibang uri. Yung mga mananampalataya nung time na yun, as na nandun sa Asia Minor, they endure many things that are necessary to test their faith. Kaya nasulat ni Apostle Peter, manifold. Ano na yung mga bagay na yun? They may consist of poverty, kahirapan, persecution, pag-uusig, illness, kasakitan, or the efforts of others to lead them to renounce their faiths. O yung pagkilos at paggawa ng iba para i-deny nila yung kanilang pananampalataya. So, trials are variable. Ang pagsubok ay iba-iba. Merong maliit na pagsubok, merong malaking pagsubok. Merong pagsubok na tumatagal ng isang araw, isang linggo, isang buwan, minsan taon. Meron din mga pagsubok na simple lamang, simpleng, at meron din complicated. Merong mga pagsubok na mahirap at ibang pagsubok ay nauwi pa ka minsan sa trahedya. Yun yung makikita natin dito sa pangalawa. Trials are variable. Manifold temptations. Pangatlo, na makikita natin na principles related to trials. Trials are temporary. Yan pa rin sa verse 6. Sabi dito, wherein ye greatly rejoice, though now for a season. So, tingnan natin yung word na though now for a season. O, sabihin, in a little while. Sabi din doon sa 1 Peter 5:10, but the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Trials are temporary. Yung mga pagsubok, yan ay pansamantala lamang. Bakit temporary? It is temporary not just because of the fact that it will end in time, but it is, sabi nga, a little while. Bakit sinabing a little while? In comparison to the salvation and inheritance we will experience for eternity. Trials only last for a little while in comparison to our eternal salvation. Makikita natin, our present trials, no matter how great, will pale in significance in the light of eternity. Lahat ng pagsubok nating pinagdadaanan, yan man ay maliit o malaki, yan ay hindi natin may kukumpara sa eternity na naghihintay sa atin. Thus, in the midst of our pain, we can have great joy if we will focus on the shortness of time and the eternal glory that awaits us when Jesus returns. Yun yung tatlong bagay, tatlong principles related to trials. Trials are inevitable o necessary, trials are variable o iba-iba, and trials are temporary. Doon tayo sa pangalawang bahagi, purposes for trials. Una, sa purposes for trials, letter A, trials are necessary to prove our faith. Sabi diyan sa verse 7, sa unang bahagi, that the trial of your faith, being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. What is the purpose of trial? Ano ba yung layunin ng trial? Peter says, trials prove the genuineness of our faith. God tests the believer to reveal whether his or her faith is genuine. This is a tremendous benefit. Yun ang isa sa mga purpose ng trial para makita kung totoo ba talaga yung ating pananampalataya. Sabi nga, if you went through life without any trials, never with any trouble, and your faith was never tested, you wouldn't know your faith was real. Makikita natin dito yung analogy na ginamit ni Peter. Ginamit niya yung analogy ng gold.
gold was the most valuable and durable substance of the time. Sabi ng isang commentator, as gold is heated, impurities float to the top and can be skimmed off, leaving extremely valuable pure gold. Habang pinapainitan yung ginto, so yung mga impurities ay umaangat at ang matitira na lamang ay yung pure gold. Peter says that trials are used to prove the genuineness of one's faith. Yung word na prove, ito yung ginagamit, sabi nga, the word prove is used of testing metals through fire. In this passage, faith is both compared and contrasted with gold. Gold is one of the most precious metals because it is one of the most imperishable. Yan ay hindi basta-basta nasisira. It lasts for a very long time, yung ginto. Gold can be passed from generation to generation. The imperishableness of gold is one of the things that make it valuable. Kaya may value, malaki yung value ng ginto kasi nga ito'y hindi basta-basta nasisira, ito'y maaaring ipasa sa iba't ibang generation. If it only lasted for a couple of years, it would be less expensive. Kaya makita natin yung mga value, lalo na yung mga gold bar, yan ay malaki yung halaga. The contrast is that true faith is more precious than gold in that it never perishes. Bagamat malaki yung halaga ng ginto, pero mas precious pa rin yung ating tunay na pananampalataya. In fact, true faith is indestructible. If faith is genuine, it will last until the revelation of Christ when He comes. Trials to our faith, yung trials sa ating pananampalataya, are like to a precious metal. The fire tests the genuineness of it. Each metal has a different melting point. Bawat metal, gaya ng ginto, silver, meron niyang natawag na melting point. And that is one of the ways you can tell if something is really genuine or totoo. The metallurgist will put it in the fire and see at what temperature it melts. If it melts early, kapag ito'y natunaw ng maaga pa, it is not real. Trials have the same effect on a believer's faith. Kaya nga makikita natin yung mga miners, mga nagmimina nagmimina ng ginto. There have been many miners who found something that looked like gold. Maraming minero, alba sa kanilang pagmimina, nakakita sila kalala, totoong ginto, maganda sa paningin. Pero kapag ito'y dinaan nila sa apoy, doon nila nakikita kung na minsan ito pala ay hindi totoong ginto. It melted at a lower temperature. It was not as strong as or valuable. Genuine gold, yung totoong ginto, will last at high temperatures. In the same way, trials are necessary in order to prove the reality of one's faith. How do we respond to trials? Does it draw us closer to God, closer to His Word, and closer to the people of God? Or does it pull us away from Him, His people, and His will for our life? Trials help us evaluate our faith. True faith is ultimately indestructible because God keeps it by His power. One of the reasons we can rejoice in trials is because it proves the genuineness of our faith. It proves to us and others that we are part of the kingdom of God. Ganun din, likewise, our trials, struggles, and persecutions refine and strengthen our faith, making us useful to God. Dumarating yung mga trials, pagsubok, persecutions para mas lalong ma-refine at lumakas tayo sa ating pananampalataya at lalong maging kagamit-gamit sa Panginoon. This is why our proven faith is more precious than the most precious commodity in the world, which is gold. Yun yung una sa
purpose of trials. Trials are necessary to prove our faith. Pangalawa, trials are necessary to praise our Lord. Makita natin dyan sa dulong bahagi ng verse 7, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ, verse 8, whom having not seen, ye love, in whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. Trials are necessary to praise our Lord. Number 1, we praise Him as the object of our love. Sabi dyan sa verse 8, sa unang bahagi, who having not seen, ye love. The love that we bear to our Lord Jesus Christ will greatly help us in the trial of our faith. Pangalawa, we glorify Him as the object of our faith. Yan pa rin sa verse 8, pangalawang bahagi. Though now we see Him not, yet believing. Bagamat hindi natin siya nakita, tayo nananampalataya sa Kanya. At pangatlo, we honor Him as the object of our joy. Yan sa last part, He rejoiced with joy unspeakable and full of glory. Yun yung pangalawa. Trials are necessary to praise our Lord. At pangatlo, trials are necessary to praise our future. Diyan sa verse 9, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Faith brings both salvation and the promise of a day when pain will end and perfect justice will begin. Faithfulness in trials will be rewarded. Makita natin, pag balang araw, pagdating natin sa langit, na bibigyan tayo ng Panginoon ng reward. We must faithfully serve God here and now, doing it with all the joy of God who will return with His reward. Trials in this life help to put a real value on the life to come. Thus, in a time of trial, we look with hope to the Savior who has saved us, is saving us, and will save us completely when He returns. 1 Peter 4:13, but rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Ganun din sa Book of James, James chapter 1 verse 12, makikita natin dito yung isa sa mga crown na maaaring bigay ng ating Panginoon sa atin. James chapter 1 verse 12, blessed is the man that endureth temptation or trials, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love Him. In summary, makikita natin, dapat nating alalahanin, remember, trials are inevitable or necessary, variable, iba-iba, and yet temporary, pero pansamantala lamang. At God will use trials to prove our faith, to praise our Lord, and to prize our future, o yung ating reward. Last verse, sabi dito sa James chapter 1, verse 2 to 4, my brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Kaya nga, mahalaga na bagamat nandyan yung pagsubok, nandun din sa atin yung pagtitiwala o yung trust sa ating Panginoon. Yun yung ating mensahe ngayong hapon na ito. Ngayon, maaaring meron tayong mga bisita na nakikinig sa atin. Hindi nyo pa talaga kilala ang Panginoon. Hindi nyo pa talaga lubusang nilagak yung inyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Ngayon ding oras na to, maaaring yung ilagak ng inyong pagtitiwala sa Panginoon. Kailangan lang natin gawin. Una, aminin natin na tayo makasalanan. Sabi dun sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Pangalawa, tayo ay
tumawag sa Panginoon. Sabi doon sa Romans chapter 10, verse 9, o manampalataya sa ating Panginoong Kristo. Sabi doon sa Romans chapter 10, verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and believe with thine heart that God and shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Maliligtas saan? Maliligtas dun sa tiyak na kapamakan sa impyerno. Sabi diyan sa verse 10, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Kailangan lang natin gawin, una, uminin natin na tayo'y makasalanan, tayo manampalataya sa Panginoon, at sa verse 13 ng Romans chapter 10, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Tayo tumawag sa kanyang pangalan. Sa pagitan ng panalangin, tanggapin natin siya sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun yung ating mensahe ngayon. Tayo manalangin. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, salamat muli sa kapayagan ng inyong salita na bagamat kami po bilang mananampalataya ay dumadaan sa mga pagsubok, alam po namin na kami po ay, kayo po ay nandyan upang amin pong pagtiwalaan, upang malampasan din po namin ang mga pagsubok. Dahil alam po namin na kayo nga rin po ang gumagawa at kumikilos sa amin pong mga buhay sa pamagitan po ng mga pagsubok na ito. At laging po panon, kayo nga rin po ang magpala sa invitation at laging po ang mga bagay na ito sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po. Tayo po ay patuloy na manalangin sa atin po mga kapatiran. Napakinggan po ninyo ang mensahe ngayong hapong ito. At ako po ay naniniwala na ang Panginoon ay nangusap po sa bawat isa. Kung ano man po ang inyong spiritual na pangangailangan, maaari po kayong manalangin sa inyong mga upuan, maaari po kayong lumuhod ngayong pagkakataong ito at kausapin po ang ating Panginoon sa pamagitan po ng panalangin. Patuloy po ninyong isama sa panalangin ang ating po mga bisita na nakinig po ng mensahe, na nawa po ay sila ay kausapin ng Panginoon, hipuin ang kanilang puso't isipan upang sila po ay tumanggap sa Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas. Habang kayo po ay nanalangin, this time nais ko pong kausapin ang aming pong mga bisita. Okay, na ibahagi po sa atin malinaw mula po sa sinabi ni Preacher Sandy Zarate ang kaparaanan po ng pagkakaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Yan po ay aminin natin sa ating mga sarili na tayo ay mga makasalanan, tayo po ay napapahamak, walang katiyakan ng buhay na walang hanggan. At tayo po ay manampalataya sa ating Panginoon bilang ating personal na tagapagligtas. Binigay po niya yung mga ilang verses, nais ko lamang din pong ibahagi po ito sa inyo. No? Sabi po dito, despite po na tayo ay makasalanan, wala pong makikita sa ating puso at sa ating isipan na kaibig-ibig ang Panginoon. Pero despite po dyan, tayo po ay minahal niya, inibig niya. Sabi po sa Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sino ka ba? Sino ba ako para ibigin tayo ng Panginoon? Di ba? Pero siya po ay namatay para sa atin. Sabi din po sa John 3:16, for God so loved the world, tayo po yan, ang sanlibutan, that He gave His only begotten Son, ang Panginoong Hesukristo. At ang sabi po, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ibig sabihin po, ano man ang katayuan mo sa buhay, ngayong hapong ito, ikaw man ay bata, matanda, mahirap man, o ikaw man ang pinakamayaman sa aming kalagitnaan na nakikinig po ng ating live streaming, pero wala kang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po, kung ikaw daw po ay mananampalataya sa Panginoong Hesukristo bilang iyong personal na tagapagligtas, ikaw daw po ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. So kung nais po ninyong gawin yan sa hapong ito, tayo po ay mananalangin, ililid po namin kayo sa panalangin at sana po angkinin po ninyo itong panalangin na ito po ang panalangin nyo sa Panginoon. It's between you and the Lord. Hindi ko po alam ang inyong puso sa hapong ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Walang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Dalangin ko po, Panginoon, na patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin niyo po ako, Panginoon, sa lahat ng aking karumihan at tinatanggap ko po kayo sa aking puso at ako po ay nananampalataya sa inyo bilang aking personal na tagapagligtas.
Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na kaloob ninyo. Ito po ay aking dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa amin po mga bisita, kung kayo po ay nanalangin ng panalangin po na yan, hayaan niyo po na kami po ay patuloy na manalangin para sa inyo. Isama po namin kayo sa aming panalangin at mag-rejoice po kasama po ninyo. At nawa po ay fill upan po ninyo ang ating pong online decision card. Makikita po ninyo yan sa inyo pong mga screen. Nandyan po ang details. Paki-fill upan po upang kayo po ay aming makilala at maisama sa aming panalangin.